Katulad ko po ay nangangamba po ako pag pumalaot po ang aking asawa. Lalo na po pag naririnig ko po na may sama ng panahon. Nangangamba po ako pagbalik baka po hindi po kami makabawi po sa aming mga konsumo. Malaking kawalan para sa mga mangingisda na pumapalaot sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ang pagkontrol ng China sa bahura. Sabi ng mga mangingisda, simula nang makontrol ng China ang lugar ay hindi na sila makapasok sa bahura. Sa palaran na para sa kanila ang pamamalakaya doon. Dati kasing pangunahing silungan ito ng mga mangingisda, kaya kahit delikado lumalapit pa rin ang mga mangingisda sa Scarborough Shoal. Katulad po ngayon, damang-dama po namin na hirap po kami dahil po nga sa mga nagdaan na bagyo. Tapos ganun pa man hindi po kami makashelter po dyan sa Scarborough Shoal na yan dahil sa mga Chinese po na humaharang po sa mga fisher folks po namin pag pumupunta po sa Scarborough Shoal. Gayunpaman, malaking tulong nila ang ibinibigay ng pamahalaan gaya ng fuel subsidy, pagkain at iba pang ayuda na nakakabawas sa kanilang gastusin. Para sa pamahalaan, mahalaga ang presensya ng mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea, lalo na't limitado ang mga barko ng Pilipinas na nakapwesto at nagbabantay sa lugar. Ayon sa Presidential Assistant for Maritime Concerns, sa lawak ng karagatan ng Pilipinas ay hindi kayang mabantayan ng limitadong bilang ng mga barko ng pamahalaan ang ating teritoryo. Kaya napakahalaga ng tuloy-tuloy na presensya at pakikilahok ng mga mangingisda sa ating mga karagatan. It is evident, however, that no matter the extent of government resources, national authorities alone cannot maintain continuous presence across such a vast maritime area. This is a reality shared by coastal and archipelagic states around the world. Gumagawa naman aniya ng kaukulang hakbangang pamahalaan gaya ng pagsasabatas ng Maritime Zones Act na magpapalakas sa legal at maritime foundation ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Modernization Program, gayunman, mahalaga pa rin ang pakikibahagi ng komunidad. Kaya suportado nila ang pagpapalakas ng bantay dagat na binubuo ng mga mangingisda, isa sa makakatulong sa pagmomonitor sa karagatan ng bansa. It's only recently that according to BFAR, or the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, that efforts are underway to complete a comprehensive inventory of bantay dagat units, where they will be issuing uniform guidelines governing their creation, their accreditation, and setting standards of operations. It is about involving our community, especially in the aspect of providing relevant information with what's happening in our waters. Noong 1970 pa ipinakilala ang bantay dagat, pero 1994 lamang ito formal na inorganisa para tumulong sa pagpapatupad ng mga municipal laws, subalit nahadlagan ito dahil sa kakulangan ng suporta mula sa pamahalaan. Malaking tulong yan sapagkat yung ating maritime domain awareness is an all-source effort. When we say all-source, we look at first and foremost the AFP, since atin naman ito. Then we look at other government agencies, BFAR, we look at Coast Guard, we look at the Maritime Police, and then thirdly is we look at our other stakeholders, civil stakeholders. We look at the community. So yung Bantay Dagat or any other program of the communities for community-based monitoring is a very welcome move. Sabi naman ng maritime law expert na si Attorney J. Batong Bakal, hindi ito para ipangtapat sa maritime militia ng China. The idea of organizing our own militia to respond to China's maritime militia is still along that same framework of matching them one-to-one. We can never do that given the amount of resources they give to their militia, the technology they make available, the subsidy that they give, and also the role of the maritime militia, the really part-time soldiers. That is not what our people want. That is not what they expect either. Kaya yung sinabi ko kanina, that's the reason why I mentioned earlier, not as militia but as proactive maritime citizenry. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.